Sa unang tingin, ang isang lalaking hindi nagmamahal sa kahit kanino ay maaaring magmukhang malamig, matigas o walang pakialam sa mundo. Para sa maraming tao, ang ganitong uri ng personalidad ay tila simple lamang ipaliwanag. Iniisip ng ilan na siya ay makasarili, iniisip ng iba na siya ay walang emosyon. Ngunit sa ilalim ng tahimik na anyo na ito, madalas na may isang mas komplikadong psikolohikal na mundo na bihirang makita ng mga tao sa kanyang paligid. Ang katahimikan ng lalaking hindi nagmamahal ay hindi palaging nangangahulugan ng kawalan ng emosyon. Sa maraming pagkakataon, ito ay resulta ng isang mahabang proseso ng paghubog ng isip at damdamin. Upang maunawaan ang sikolohiya ng ganitong uri ng lalaki, kailangang tingnan ang mas malalim na mekanismo ng emosyon ng tao. Ang pagmamahal ay hindi lamang isang pakiramdam na kusang lumilitaw. Ito ay isang kakayahang nabubuo sa pamamagitan ng karanasan, relasyon at pagkatuto sa loob ng maraming taon ng buhay. Ang isang taong lumaki sa kapaligirang puno ng tiwala, pag-aalaga at emosyonal na koneksyon ay kadalasang nagkakaroon ng natural na kakayahang magbigay at tumanggap ng pagmamahal. Ngunit kapag ang isang tao ay dumaan sa kabaligtaran na karanasan, ang kanyang pananaw sa emosyonal na koneksyon ay maaaring mabago. Maraming lalaking hindi nagmamahal ang hindi ipinanganak na ganoon. Sa halip, sila ay unti-unting nagiging ganoon sa paglipas ng panahon. Ang kanilang karanasan sa buhay ay maaaring nagturo sa kanila na ang emosyonal na koneksyon ay nagdadala ng sakit, pagkabigo o pagkawala ng kontrol. Sa ganitong sitwasyon, ang isip ng tao ay nagtatayo ng isang uri ng depensa. Ang depensang ito ay hindi palaging malinaw sa labas. Ngunit sa loob ng kanilang isip, ito ay nagiging isang pader na unti-unting naghihiwalay sa kanila sa emosyonal na mundo ng ibang tao. Ang mga lalaking may ganitong uri ng sikolohiya ay madalas na nagiging mahusay sa pagprotekta sa kanilang sarili mula sa emosyonal na panganib. Natututo silang kontrolin ang kanilang reaksyon, limitahan ang kanilang attachment at panatilihin ang distansya sa mga relasyon. Sa kanilang pananaw, ang pagiging emosyonal na malayo ay hindi kahinaan kundi isang anyo ng seguridad. Kapag walang malalim na koneksyon, walang posibilidad ng emosyonal na pagkasira. Ngunit ang ganitong uri ng depensa ay may epekto sa paraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa mundo. Ang mga taong nasa paligid nila ay maaaring makaramdam ng distansya. Ang kanilang presensya ay maaaring mukhang kontrolado, maingat at minsan ay halos walang emosyon. Ang kanilang mga salita ay madalas na praktikal, hindi sentimental. Ang kanilang mga desisyon ay mas nakabatay sa lohika kaysa sa damdamin. Sa sikolohiya, ang ganitong uri ng pag-uugali ay maaaring maiugnay sa iba't ibang pattern ng emosyonal na pag-develop. May mga taong lumaki sa kapaligirang hindi nagbibigay ng sapat na emosyonal na seguridad. May mga taong natutong itago ang kanilang damdamin dahil ito ang itanging paraan upang makayanan ang kanilang sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, ang pagtatago ng emosyon ay nagiging natural na bahagi ng kanilang personalidad. Ang isang mahalagang aspeto ng sikolohiya ng lalaking hindi nagmamahal ay ang kanyang pananaw sa kontrol. Para sa kanya, ang emosyonal na attachment ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kontrol sa sarili. Ang pagmamahal ay nangangailangan ng pagbubukas ng sarili sa posibilidad ng pagtitiwala. Ngunit para sa isang taong natutong magtayo ng emosyonal na depensa, ang pagtitiwala ay maaaring magmukhang panganib. Sa pang-araw-araw na buhay, ang ganitong uri ng lalaki ay maaaring magmukhang matagumpay sa maraming aspeto. Maaari siyang maging disiplinado, nakatuon sa layunin at mahusay sa paggawa ng desisyon na walang emosyonal na impluwensya.
ang kanyang kakayahang manatiling malamig sa ilalim ng presyon ay maaaring maging isang kalamangan sa mga sitwasyon kung saan ang iba ay madaling maapektuhan ng damdamin. Ngunit ang parehong kakayahang ito ay maaari ring lumikha ng distansya sa kanyang mga relasyon. Ang mga taong naghahanap ng emosyonal na koneksyon ay maaaring mahirapang maunawaan ang kanyang paraan ng pag-iisip. Para sa kanila, ang kakulangan ng emosyonal na ekspresyon ay maaaring magmukhang kawalan ng malasakit. Ang mahalagang tanong na lumilitaw dito ay hindi lamang kung bakit may mga lalaking hindi nagmamahal. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano nabubuo ang ganitong uri ng sikolohiya. Ano ang mga karanasan na nagtuturo sa isang tao na panatilihin ang emosyonal na distansya? Ano ang mga sitwasyon na nagiging dahilan upang piliin ng isang lalaki ang kontrol kaysa sa koneksyon? Sa pag-aaral ng sikolohiya ng ganitong uri ng personalidad, malinaw na ang mga emosyonal na pattern ay bihirang simple. Ang bawat tao ay may sariling kwento, sariling karanasan at sariling paraan ng pagharap sa mundo. Ang lalaking hindi nagmamahal ay maaaring may mga dahilan na hindi agad nakikita sa labas. Upang mas maunawaan ang sikolohiya ng lalaking hindi nagmamahal sa kahit kanino, kailangang balikan ang pinagmulan ng kanyang emosyonal na mundo. Walang personalidad ang nabubuo sa isang iglap. Ang paraan ng pagtingin ng isang tao sa pagmamahal, tiwala at koneksyon ay kadalasang hinuhubog ng mga karanasan sa kanyang nakaraan. Sa maraming pagkakataon, ang emosyonal na distansya ng isang lalaki ay nagsisimula sa mga unang taon ng kanyang buhay, sa mga sandaling hindi napapansin ng karamihan, ngunit nag-iiwan ng malalim na marka sa isip. Ang pagkabata ay isang panahon kung saan natututunan ng isang tao kung paano gumagana ang emosyonal na koneksyon. Sa panahong ito, natutuklasan ng bata kung ang mundo ay isang ligtas na lugar kung saan maaaring magtiwala sa iba o isang lugar kung saan kailangang mag-ingat sa bawat hakbang. Kapag ang isang bata ay lumaki sa kapaligirang puno ng suporta at pag-aalaga, ang kanyang isip ay unti-unting natututo na ang pagmamahal ay isang bagay na natural at ligtas. Ngunit, kapag ang kabaligtaran ang nangyari, maaring mabuo ang ibang pananaw. May mga lalaking lumaki sa kapaligirang kulang sa emosyonal na presensya. Maaring ang mga magulang ay abala, malamig o hindi sanay magpahayag ng damdamin. Sa ganitong sitwasyon, ang bata ay natutong mag-adjust sa katahimikan. Unti-unti niyang natutunan na ang emosyonal na pangangailangan ay hindi palaging nasasagot. Sa halip na patuloy na maghanap ng koneksyon, maaaring matuto siyang pigilan ang sariling damdamin upang maiwasan ang pagkabigo. Mayroon ding mga sitwasyon kung saan ang bata ay nakaranas ng sakit sa emosyonal na koneksyon. Ang mga pangyayaring tulad ng pagtataksil sa loob ng pamilya, pagkawala ng mahal sa buhay o paulit-ulit na pagkadismaya ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa kanyang pananaw sa relasyon. Sa murang edad, maaaring matutunan ng isip na ang pagmamahal ay nagdadala ng panganib. Kapag ang ganitong karanasan ay paulit-ulit na nangyari, ang isip ng tao ay nagsisimulang bumuo ng isang mekanismo ng proteksyon. Ang mekanismong ito ay hindi palaging malinaw o sinasadya. Ito ay isang uri ng emosyonal na depensa na nagsasabing mas ligtas ang manatiling malayo kaysa magbukas ng sarili sa posibilidad ng sakit. Sa paglipas ng panahon, ang depensang ito ay nagiging bahagi ng kanyang personalidad. Sa yugto ng kabataan, ang mga unang romantikong karanasan ay maaari ring magpalalim sa ganitong pattern. Ang isang matinding pagkabigo sa pag-ibig ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa paraan ng pagtingin ng isang tao sa relasyon.
Kapag ang isang lalaki ay nakaranas ng malalim na emosyonal na sugat, ang kanyang reaksyon ay maaaring mag-iba. May mga taong mas nagiging bukas sa pagmamahal, ngunit may mga taong nagiging mas maingat at mas sarado. Sa psikolohiya, may isang konsepto na kilala bilang emotional withdrawal. Ito ay ang proseso kung saan ang isang tao ay unti-unting naglalayo ng sarili mula sa emosyonal na koneksyon bilang paraan ng pagprotekta sa sarili. Para sa lalaking dumaan sa maraming emosyonal na pagkabigo, ang paglayo sa pagmamahal ay maaaring magmukhang isang lohikal na desisyon. Ang ganitong uri ng emosyonal na depensa ay hindi nangangahulugan na wala siyang kakayahang makaramdam. Sa halip, ang kanyang emosyon ay maaaring mas mahigpit na kinokontrol. Ang kanyang isip ay natutong limitahan ang lalim ng koneksyon upang maiwasan ang posibilidad ng sakit. Ang resulta ay isang personalidad na tila malamig sa panlabas na anyo, ngunit may mas komplikadong emosyonal na istruktura sa loob. Sa pang-araw-araw na buhay, ang ganitong uri ng lalaki ay maaaring magpakita ng mataas na antas ng self-control. Maaaring siya ay mahusay sa pagharap sa stress at sa paggawa ng desisyon na hindi naaapektuhan ng emosyon. Ang kanyang kakayahang manatiling kalmado sa mahihirap na sitwasyon ay maaaring maging isang kalamangan sa ilang aspeto ng buhay. Ngunit ang parehong katangian na nagbibigay sa kanya ng lakas ay maaari ring magdulot ng distansya sa kanyang relasyon sa iba. Ang mga taong naghahanap ng emosyonal na koneksyon ay maaaring mahirapang makapasok sa kanyang mundo. Para sa kanila, ang kanyang katahimikan ay maaaring magmukhang kawalan ng interes o malasakit. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng ganitong psikolohiya ay mahalaga upang makita na ang emosyonal na distansya ay hindi palaging resulta ng kawalan ng damdamin. Sa maraming pagkakataon, ito ay isang uri ng adaptasyon sa mga karanasan ng nakaraan. Ang isip ng tao ay naghahanap ng paraan upang protektahan ang sarili mula sa sakit. Habang lumalaki ang isang lalaki na may ganitong emosyonal na depensa, ang kanyang pananaw sa pagmamahal ay maaaring maging mas komplikado. Ang ideya ng pagiging malapit sa ibang tao ay maaaring magdulot ng halo-halong emosyon. May bahagi ng kanyang isip na maaaring naghahangad ng koneksyon, ngunit may bahagi ring natutong mag-ingat. Sa paglipas ng panahon, ang emosyonal na distansya ng isang lalaking hindi nagmamahal sa kahit kanino ay hindi na lamang simpleng reaksyon sa mga karanasan ng nakaraan. Unti-unti itong nagiging isang istruktura ng kanyang personalidad. Ang dating simpleng depensa laban sa sakit ay nagiging isang matibay na pader na naghihiwalay sa kanya mula sa emosyonal na koneksyon ng ibang tao. Ito ang ikatlong yugto ng psikolohikal na proseso, ang pagbuo ng emosyonal na pader. Ang emosyonal na pader ay hindi agad nakikita ng mga tao sa paligid niya. Sa panlabas na anyo, maaari siyang magmukhang normal, kalmado at kontrolado. Maaari siyang makipag-usap, makipagtulungan at makisama sa ibang tao, ngunit sa loob ng kanyang isip, may malinaw na hangganan kung hanggang saan lamang maaaring lumapit ang ibang tao sa kanyang emosyonal na mundo. Ang pader na ito ay unti-unting nabubuo sa pamamagitan ng mga karanasan na nagturo sa kanya na ang emosyonal na pagiging bukas ay maaaring magdulot ng kahinaan. Kapag ang isang tao ay nakaranas ng sakit matapos magtiwala o magmahal, ang isip ay maaaring gumawa ng isang may konklusyon. Mas ligtas ang manatiling kontrolado kaysa maging bukas sa posibilidad ng emosyonal na sugat. Sa psikolohiya, ang ganitong mekanismo ay isang uri ng self-protection. Ang isip ng tao ay natural na naghahanap ng paraan upang maiwasan ang mga karanasang nagdudulot ng matinding emosyonal na sakit.
Kapag ang isang lalaki ay paulit-ulit na nakaranas ng pagkabigo sa emosyonal na koneksyon, ang kanyang isip ay maaaring magdesisyon na limitahan ang lalim ng kanyang attachment sa ibang tao. Ang resulta ay isang personalidad na tila may malinaw na kontrol sa kanyang damdamin. Hindi siya madaling maapektuhan ng drama ng relasyon. Hindi siya madaling madala ng emosyon ng ibang tao. Para sa ilan, ang ganitong uri ng personalidad ay maaaring magmukhang matatag at disiplinado. Ngunit sa likod ng kontrol na ito, may isang mahalagang bagay na nangyayari. Ang emosyonal na pader ay hindi lamang nagpoprotekta laban sa sakit. Ito rin ay naglilimita sa posibilidad ng tunay na koneksyon. Ang mga lalaking may ganitong psikolohikal na istruktura ay madalas na nagiging mahusay sa pag-manage ng kanilang emosyon. Kapag may tensyon sa isang relasyon, mas pinipili nilang umatras kaysa harapin ang emosyonal na komplikasyon. Kapag may sitwasyon na nangangailangan ng malalim na emosyonal na pag-uusap, maaari nilang ilihis ang usapan patungo sa mas praktikal na paksa. Sa ganitong paraan, ang kanilang emosyonal na pader ay patuloy na pinapalakas. Ang bawat pagkakataon na iiwasan nila ang malalim na koneksyon ay nagiging kumpirmasyon sa kanilang paniniwala na ang distansya ay mas ligtas kaysa sa pagiging bukas. Ngunit may isa pang aspeto ng psikolohiyang ito na mahalagang maunawaan. Ang emosyonal na pader ay hindi lamang hadlang para sa ibang tao. Ito rin ay nagiging limitasyon para sa mismong lalaking nagtatayo nito. Sa paglipas ng panahon, maaaring mahirapan siyang kilalanin ang sariling emosyon. Ang kanyang kakayahang maramdaman ang lalim ng koneksyon ay maaaring unti-unting mabawasan. Sa pang-araw-araw na buhay, ang ganitong uri ng lalaki ay maaaring magpakita ng mataas na antas ng self-reliance. Mas komportable siyang umasa sa sarili kaysa sa iba. Ang ideya ng pagiging dependent sa emosyonal na presensya ng ibang tao ay maaaring magmukhang hindi kinakailangan sa kanyang pananaw. Ang kanyang mga relasyon ay kadalasang may malinaw na limitasyon. Maaari siyang magkaroon ng mga kaibigan, kasamahan sa trabaho o social na koneksyon. Ngunit ang lalim ng emosyonal na intimacy ay bihirang maabot. Ang kanyang presensya sa isang relasyon ay maaaring mukhang stable, ngunit hindi ito palaging naglalaman ng parehong antas ng emosyonal na pagbubukas na inaasahan ng ibang tao. Ang psikolohiya ng emosyonal na pader ay nagpapakita ng isang mahalagang dinamika sa pag-uugali ng tao. Ang mga depensang nilikha upang protektahan ang sarili ay maaaring maging permanenteng bahagi ng personalidad. Kapag ang isang lalaki ay nasanay sa emosyonal na distansya bilang paraan ng survival, ang pagbabalik sa pagiging bukas ay maaaring magmukhang mahirap o hindi natural. Sa kasaysayan ng psikolohiya, maraming pag-aaral ang nagpakita na ang mga emotional na pattern na nabuo sa murang edad ay maaaring magpatuloy hanggang sa adulthood. Ang paraan ng pagharap ng isang tao sa intimacy, tiwala at koneksyon ay kadalasang nakaugat sa mga karanasan na naganap bago pa man niya ganap na maunawaan ang kanilang epekto. Para sa lalaking hindi nagmamahal sa kahit kanino, ang emosyonal na pader ay nagiging bahagi ng kanyang identidad. Ito ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kontrol sa mundo. Ngunit sa parehong oras, ito rin ang naglilimita sa posibilidad ng mas malalim na relasyon sa ibang tao. Ang mahalagang tanong na lumilitaw dito ay kung ano ang mangyayari kapag ang pader na ito ay naging napakataas na halos wala nang makapasok. Ang kontrol na minsang nagsilbing proteksyon ay maaaring maging isang uri ng emosyonal na isolasyon. Habang mas lumalalim ang pag-unawa sa psikolohiya ng
lalaking hindi nagmamahal sa kahit kanino, unti-unting lumilitaw ang isa pang mahalagang elemento sa kanyang pag-iisip. Hindi lamang emosyonal na distansya ang dahilan kung bakit siya umiiwas sa malalim na koneksyon. Sa ilalim ng kanyang kontroladong presensya, kadalasang may isang tahimik na takot na hindi agad nakikita ng iba. Ang takot sa pagiging mahina. Sa maraming kultura, ang imahe ng isang lalaki ay matagal nang nauugnay sa lakas, kontrol at kakayahang manatiling matatag sa harap ng kahinaan. Mula sa murang edad, maraming lalaki ang natututo na ang pagpapakita ng emosyon ay maaaring ituring na kahinaan. Ang pag-iyak, ang pag-amin ng sakit, o ang pagpapakita ng pangangailangan sa emosyonal na suporta ay madalas na tinuturing na bagay na dapat itago. Sa ganitong kapaligiran, ang emosyonal na pagunlad ng isang lalaki ay maaring maapektuhan. Sa halip na matutong ipahayag ang kanyang damdamin ng malaya, maaari siyang matutong kontrolin at itago ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, ang kakayahang ito ay nagiging bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang emosyon ay nananatili sa loob, bihirang ipakita sa iba. Kapag ang isang lalaki ay lumaki na may ganitong pananaw, ang ideya ng pagmamahal ay maaaring magdala ng komplikadong emosyon. Ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng isang bagay na maaaring maging mahirap para sa kanya. Ito ay nangangailangan ng pagbubukas ng sarili sa ibang tao. Nangangailangan ito ng pagtitiwala, vulnerability at ang posibilidad na makita ng iba ang kanyang pinakamarupok na bahagi. Para sa isang lalaking natutong iwasan ang kahinaan, ang ganitong uri ng emosyonal na pagbubukas ay maaaring magmukhang panganib. Ang kanyang isip ay maaaring magsabi na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa koneksyon. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay ng kapangyarihan sa ibang tao na makita ang kanyang kahinaan. Sa psikolohiya, ang takot sa vulnerability ay isang mahalagang elemento sa pag-unawa sa emosyonal na distansya ng ilang tao. Ang vulnerability ay ang kakayahang maging bukas sa emosyonal na karanasan kahit may posibilidad ng sakit. Ngunit para sa isang lalaking natutong protektahan ang sarili mula sa emosyonal na panganib, ang vulnerability ay maaaring magmukhang isang bagay na dapat iwasan. Sa pang-araw-araw na buhay, ang ganitong uri ng psikolohiya ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan. Ang lalaking may takot sa pagiging mahina ay maaaring maging mahusay sa paghawak ng responsibilidad, sa paggawa ng desisyon at sa pagharap sa mga praktikal na problema. Ang kanyang presensya ay maaaring magmukhang matatag at kontrolado. Ngunit kapag ang usapan ay lumipat sa emosyonal na intimacy, maaaring magbago ang kanyang reaksyon. Ang mga tanong tungkol sa damdamin, takot o malalim na koneksyon ay maaaring magdulot ng discomfort. Sa halip na pumasok sa ganitong uri ng pag-uusap, maaari niyang ilihis ang usapan o panatilihin ito sa mas praktikal na antas. Sa ganitong paraan, ang kanyang emosyonal na pader ay patuloy na pinapalakas. Ang bawat pagkakataon na iiwasan niya ang vulnerability ay nagiging kumpirmasyon sa kanyang paniniwala na ang emosyonal na kontrol ay mas ligtas kaysa sa emosyonal na pagbubukas. Ang isa pang mahalagang aspeto ng psikolohiyang ito ay ang relasyon sa pagitan ng kontrol at seguridad. Para sa lalaking may takot sa pagiging mahina, ang kontrol sa kanyang emosyon ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan. Kapag ang kanyang damdamin ay nananatiling nakatago, pakiramdam niya ay mas may kontrol siya sa sitwasyon. Ngunit ang parehong kontrol na nagbibigay sa kanya ng seguridad ay maaari ring magdulot ng distansya sa kanyang relasyon sa ibang tao. Ang mga taong naghahanap ng emosyonal na koneksyon ay maaaring makaramdam na hindi sila ganap na nakapasok sa kanyang mundo.
Para sa kanila, ang kanyang katahimikan ay maaaring magmukhang pader na mahirap lampasan. Sa mas malalim na antas, ang takot sa pagiging mahina ay maaaring magdulot ng isang panloob na kontradiksyon. May bahagi ng ang kanyang isip na maaaring naghahangad ng koneksyon, ngunit may bahagi ring patuloy na nagbabantay laban sa posibilidad ng emosyonal na panganib. Ang sikolohiya ng lalaking hindi nagmamahal ay hindi palaging isang simpleng kawalan ng damdamin. Sa maraming pagkakataon, ito ay resulta ng isang sistema ng proteksyon na unti-unting nabuo sa paglipas ng panahon. Ang kanyang distansya ay maaaring bunga ng mga aral na natutunan mula sa karanasan. Habang nagpapatuloy ang ating paglalakbay sa pag-unawa sa sikolohiyang ito, lumilitaw ang isang mahalagang tanong. Ano ang mangyayari kapag ang isang lalaki ay patuloy na pinipili ang kontrol kaysa sa emosyonal na koneksyon? Ano ang epekto nito sa kanyang pananaw sa relasyon at sa paraan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mundo? Sa paglalim ng pag-unawa sa sikolohiya ng lalaking hindi nagmamahal sa kahit kanino, lumilitaw ang isang mahalagang dinamika na kadalasang hindi agad napapansin. Kapag ang isang lalaki ay natutong panatilihin ang emosyonal na distansya at iwasan ang malalim na koneksyon, hindi ibig sabihin na wala siyang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Sa halip, ang kanyang mga relasyon ay maaaring magkaroon ng ibang anyo. Ito ang yugto kung saan ang emosyonal na koneksyon ay napapalitan ng isang bagay na mas kontrolado, ang sikolohiya ng kontrol sa relasyon. Ang mga lalaking may ganitong uri ng emosyonal na istruktura ay madalas na hindi naghahanap ng relasyon na batay sa malalim na emosyonal na pagbubukas. Sa halip, ang kanilang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay maaaring nakaayos sa paraan na nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng kontrol. Ang kontrol na ito ay nagiging isang uri ng proteksyon laban sa emosyonal na kahinaan. Sa sikolohiya ng relasyon, ang kontrol ay maaaring lumitaw sa maraming anyo. Minsan, ito ay makikita sa paraan ng pagdidikta ng direksyon ng relasyon. Minsan, ito ay makikita sa limitadong pagbibigay ng emosyonal na access sa ibang tao. At sa ilang pagkakataon, ang kontrol ay nakikita sa kakayahang manatiling emotionally distant kahit nasa loob ng isang relasyon. Para sa lalaking hindi sanay sa emosyonal na vulnerability, ang kontrol ay nagiging mahalagang bahagi ng kanyang pakiramdam ng seguridad. Kapag siya ang nagtatakda ng distansya sa relasyon, pakiramdam niya ay mas ligtas siya. Kapag siya ang nagdedesisyon kung gaano kalalim ang koneksyon, mas madali niyang mapanatili ang emosyonal na balanse na kanyang nakasanayan. Sa ganitong sitwasyon, ang relasyon ay maaaring magmukhang normal sa panlabas na anyo. Maaari siyang maging responsable, maaasahan at present sa maraming aspeto ng pakikipag-ugnayan. Ngunit ang lalim ng emosyonal na koneksyon ay kadalasang may malinaw na limitasyon. Ang mga bahagi ng kanyang isip na naglalaman ng pinakamarupok na emosyon ay nananatiling sarado. Ang sikolohiyang ito ay maaring ipaliwanag sa pamamagitan ng konsepto ng emotional regulation. Ang isang lalaking dumaan sa mga karanasang nagturo sa kanya na mag-ingat sa emosyonal na koneksyon ay natutong kontrolin ng kanyang damdamin sa paraang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng katatagan. Ang kanyang relasyon ay nagiging bahagi ng sistemang ito ng kontrol. Sa pang-araw-araw na buhay, maaaring makita ang pattern na ito sa paraan ng pakikipag-ugnayan sa isang partner o sa mga taong malapit sa kanya. Maaari siyang maging supportive sa mga praktikal na aspeto ng relasyon. Maaari siyang maging maaasahan sa mga responsibilidad. Ngunit kapag ang usapan ay lumalalim sa emosyonal na intimacy,
maaring maramdaman ng ibang tao na may isang invisible na pader na hindi nila malampasan. Ang kontrol sa relasyon ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng stability para sa lalaking may ganitong sikolohiya. Ngunit sa parehong oras, maaari itong lumikha ng tensyon sa pagitan ng kanyang pangangailangan para sa distansya at ng pangangailangan ng ibang tao para sa emosyonal na koneksyon. Sa maraming pagkakataon, ang partner o mga taong malapit sa kanya ay maaaring magtanong kung bakit tila mahirap para sa kanya na ipakita ang malalim na emosyon. Maaari nilang maramdaman na may bahagi ng kanyang sarili na hindi kailanman ganap na ipinapakita. Mula sa perspektibo ng sikolohiya, ang ganitong pattern ay hindi palaging resulta ng kawalan ng damdamin. Sa halip, ito ay maaaring bunga ng matagal ng sistema ng emosyonal na proteksyon. Ang lalaking natutong kontrolin ang kanyang emosyon ay maaaring nahihirapan na baguhin ang pattern na ito kahit na nais niyang magkaroon ng mas malalim na koneksyon. Ang control ay nagiging isang uri ng psychological armor. Ito ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan sa isang mundo kung saan ang emosyonal na koneksyon ay minsang nagdulot ng sakit sa nakaraan. Ngunit ang parehong armor na nagpoprotekta sa kanya ay maaari ring maglimit sa kanyang kakayahang maranasan ang mas malalim na anyo ng relasyon. Habang tumatagal, ang ganitong uri ng relasyon ay maaaring magdulot ng isang tahimik na kontradiksyon sa loob ng kanyang isip. Ang bahagi ng kanyang personalidad na naghahangad ng kontrol ay patuloy na nagpapanatili ng distansya. Ngunit ang bahagi ng kanyang pagkatao na natural na naghahanap ng koneksyon ay maaaring manatiling tahimik ngunit naroroon. Ang sikolohiya ng lalaking hindi nagmamahal ay isang komplikadong sistema ng depensa, karanasan at adaptasyon. Ang kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan sa iba ay hindi lamang simpleng pagpili. Ito ay madalas na resulta ng mahabang proseso ng pagkatuto kung paano protektahan ang sarili mula sa emosyonal na panganib. Habang mas lumalalim ang pag-unawa sa sikolohiya ng lalaking hindi nagmamahal sa kahit kanino, unti-unting lumilitaw ang isang mas tahimik ngunit mahalagang katotohanan. Ang emosyonal na distansya na kanyang pinili ay hindi lamang nakakaapekto sa kanyang relasyon sa ibang tao. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula rin itong hubugin ang kanyang panloob na mundo. Ito ang yugto kung saan ang isang lalaki ay maaring pumasok sa tinatawag na emosyonal na disyerto. Ang emosyonal na disyerto ay hindi isang lugar na madaling makita mula sa labas. Sa paningin ng ibang tao, ang lalaking ito ay maaaring magmukhang matagumpay, kalmado at kontrolado. Maaaring mayroon siyang karera, mga layunin at malinaw na direksyon sa buhay. Ngunit sa loob ng kanyang emosyonal na karanasan, maaaring may isang uri ng katahimikan na bihirang maranasan ng mga taong bukas sa malalim na koneksyon. Kapag ang isang lalaki ay matagal na umiwas sa emosyonal na attachment, ang kanyang isip ay unti-unting nasasanay sa buhay na walang malalim na emosyonal na ugnayan. Ang kanyang araw-araw na desisyon ay nagiging mas nakatuon sa lohika, layunin at personal na kontrol. Ang mga emosyon na dating maaaring maging mahalagang bahagi ng relasyon ay nagiging mas tahimik sa kanyang karanasan. Sa sikolohiya, ang ganitong uri ng emosyonal na estado ay maaaring magdulot ng kakaibang balanse. Sa isang banda, ang lalaking ito ay maaaring makaramdam ng kalayaan mula sa emosyonal na drama na madalas nakasama sa malalim na relasyon. Hindi siya madaling maapektuhan ng heartbreak, selos o emosyonal na tensyon. Ang kanyang mundo ay mas tahimik, mas kontrolado at mas predictable.
Ngunit sa kabilang banda, ang parehong katahimikan na nagbibigay ng kontrol ay maaaring magdala ng ibang uri ng karanasan. Ang kawalan ng malalim na emosyonal na koneksyon ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng distansya hindi lamang mula sa ibang tao, kundi mula rin sa ilang bahagi ng sariling emosyon. Ang emosyonal na disyerto ay hindi palaging nararamdaman bilang kalungkutan. Sa maraming pagkakataon, ito ay isang uri ng neutral na estado. Ang buhay ay nagpapatuloy, ang mga layunin ay natutupad, at ang araw-araw na gawain ay nagiging bahagi ng routine. Ngunit may isang bagay na nawawala na hindi agad malinaw kung ano. Sa pang-araw-araw na buhay, ang ganitong uri ng lalaki ay maaaring magpakita ng mataas na antas ng independence. Hindi siya umaasa sa emosyonal na presensya ng ibang tao upang makaramdam ng stability. Ang kanyang kaligayahan ay maaaring mas nakabatay sa personal na tagumpay, sa kontrol sa kanyang buhay o sa pag-abot ng kanyang mga layunin. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang emosyonal na disyerto ay maaaring magdulot ng isang mas malalim na tanong. Ano ang ibig sabihin ng koneksyon para sa isang taong matagal nang hindi nagbubukas ng sarili sa pagmamahal? Ano ang nawawala sa kanyang karanasan sa buhay na hindi niya agad napapansin? Sa sikolohiya ng tao, ang koneksyon ay isa sa mga pangunahing elemento ng emosyonal na kalusugan. Ang pakiramdam ng pagiging konektado sa ibang tao ay nagdadala ng iba't ibang uri ng emosyonal na karanasan. Ito ay maaaring magdala ng saya, inspirasyon at pakiramdam ng kahulugan sa mga relasyon. Para sa lalaking nananatili sa emosyonal na distansya, ang ganitong uri ng karanasan ay maaaring bihirang mangyari. Ang kanyang mundo ay maaaring maging mas simple, mas kontrolado, ngunit mas limitado sa emosyonal na aspeto. May mga pagkakataon kung saan ang isang lalaki na may ganitong sikolohiya ay nagsisimulang mapansin ang pagkakaibang ito. Sa mga sandaling tahimik, kapag ang mga layunin ay nakamit at ang araw ay nagtatapos ng walang distraksyon, maaring lumitaw ang isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Hindi ito laging kalungkutan. Minsan ito ay isang uri ng katahimikan na tila masyadong malawak. Ang emosyonal na disyerto ay isang estado kung saan ang isang tao ay natutong mabuhay ng walang malalim na emosyonal na koneksyon. Ang kanyang sistema ng proteksyon ay naging napakatatag na halos wala nang nakakalusot sa pader na kanyang itinayo. Ngunit sa loob ng sikolohiya ng tao, may isang mahalagang katotohanan. Ang emosyonal na kakayahan ay bihirang ganap na mawala. Kahit ang isang lalaking matagal nang umiwas sa pagmamahal ay maaaring magkaroon ng mga sandali kung saan ang posibilidad ng koneksyon ay muling lumilitaw. Ang tanong ay hindi lamang kung kaya niyang magmahal. Ang tanong ay kung handa ba siyang harapin ang posibilidad ng pagbubukas ng pader na matagal na niyang itinayo. Habang papalapit tayo sa huling bahagi ng pag-aaral na ito, isang mas malalim na tanong ang nagsisimulang lumitaw. Ano ang presyo ng isang buhay na ginugol sa emosyonal na distansya? Ano ang epekto nito sa pananaw ng isang lalaki sa sarili, sa kanyang relasyon sa mundo at sa kahulugan ng koneksyon sa kanyang buhay? Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, sisimulan nating tuklasin ang tanong na ito. Ang tunay na halaga ng isang buhay na walang pagmamahal. Ang presyo na maaaring hindi agad nakikita, ngunit unti-unting lumilitaw sa paglipas ng panahon. Habang lumalapit tayo sa huling bahagi ng pag-unawa sa sikolohiya ng lalaking hindi nagmamahal sa kahit kanino, isang mas mabigat na tanong ang unti-unting lumilitaw. Sa loob ng maraming taon, ang emosyonal na distansya ay maaaring nagsilbing proteksyon laban sa sakit. Ang kontrol sa damdamin ay nagbigay ng pakiramdam ng kaligtasan. Ang pag-iwas sa malalim na koneksyon
ay naging paraan upang maiwasan ang heartbreak, pagkabigo at pagkawala ng kontrol sa sarili. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsisimulang lumitaw ang isa pang aspeto ng ganitong uri ng buhay, ang presyo ng isang mundong walang pagmamahal. Sa unang bahagi ng kanyang buhay, ang lalaking umiwas sa emosyonal na koneksyon ay maaaring hindi agad mapansin ang epekto nito. Ang kanyang atensyon ay kadalasang nakatuon sa ibang bagay, karera, layunin, personal na tagumpay o ang simpleng pagbuo ng isang buhay na kontrolado at maayos. Ang kanyang araw ay puno ng gawain, direksyon at disiplina. Sa ganitong yugto, ang kawalan ng malalim na emosyonal na relasyon ay maaaring hindi mukhang isang kakulangan. Sa katunayan, ang ilang lalaki ay nakakaranas pa ng pakiramdam ng kalayaan sa ganitong uri ng buhay. Walang emosyonal na komplikasyon, walang drama ng relasyon, walang obligasyon na ipaliwanag ang damdamin o makibahagi sa emosyonal na tensyon ng ibang tao. Ang kanyang mundo ay simple, malinaw at kontrolado. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, may mga sandali kung saan ang katahimikan ng ganitong uri ng buhay ay nagiging mas malinaw. Ang mga sandaling ito ay kadalasang dumarating sa mga oras na walang distraksyon. Kapag natapos na ang trabaho, kapag ang gabi ay tahimik at ang isip ay walang ibang pinagtutuunan ng pansin. Sa ganitong mga sandali, maaaring magsimulang maramdaman ng isang lalaki ang isang uri ng emosyonal na espasyo na hindi agad niya maipaliwanag. Hindi ito laging kalungkutan. Minsan ito ay isang tahimik na pakiramdam na may kulang sa kanyang karanasan sa buhay. Ang psikolohiya ng tao ay malalim na konektado sa konsepto ng relasyon. Ang koneksyon sa ibang tao ay isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng kahulugan sa buhay. Ang pakiramdam na may taong tunay na nakakakilala sa atin, may taong handang makinig sa ating katahimikan at may taong bahagi ng ating emosyonal na mundo ay nagdadala ng kakaibang uri ng karanasan. Para sa lalaking matagal nang umiwas sa ganitong uri ng koneksyon, ang karanasang ito ay maaaring maging bihira o halos wala. Ang kanyang mundo ay maaaring puno ng tagumpay at direksyon, ngunit kulang sa mga sandaling nagmumula sa malalim na emosyonal na ugnayan. Sa psikolohiya, may isang mahalagang ideya tungkol sa kahulugan ng relasyon sa buhay ng tao. Ang koneksyon ay hindi lamang tungkol sa romantikong pagmamahal. Ito rin ay tungkol sa pakiramdam na may lugar tayo sa emosyonal na mundo ng ibang tao. Ang pakiramdam na may taong nagmamalasakit sa ating presensya, hindi lamang dahil sa ating ginagawa, kundi dahil sa kung sino tayo. Kapag ang isang lalaki ay matagal nang namuhay na walang ganitong uri ng koneksyon, maaaring magsimulang lumitaw ang isang tahimik na tanong sa kanyang isip: ano ang nawawala sa karanasang ito? Ano ang bahagi ng buhay na hindi niya kailanman pinasok? Ang presyo ng emosyonal na distansya ay hindi palaging malinaw sa unang tingin. Ito ay unti-unting lumilitaw sa paglipas ng panahon. Sa mga sandaling ang mga layunin ay natutupad, ngunit ang pakiramdam ng koneksyon ay nananatiling malayo. May mga lalaking patuloy na pinipili ang ganitong uri ng buhay kahit napapansin na nila ang distansyang ito. Para sa kanila, ang kontrol sa emosyon ay mas mahalaga kaysa sa posibilidad ng sakit na maaaring dulot ng pagmamahal. Ang kanilang sistema ng proteksyon ay naging napakatatag na mahirap na itong baguhin. Ngunit may iba ring lalaki na sa isang punto ng kanilang buhay ay nagsisimulang magtanong kung ang emosyonal na pader na kanilang itinayo ay nagiging masyadong mataas. Kung ang proteksyon laban sa sakit ay naging hadlang din sa posibilidad ng koneksyon. Ang psikolohiya ng lalaking hindi nagmamahal ay hindi isang simpleng kwento ng kawalan ng damdamin. Ito ay isang kwento ng depensa, karanasan at pagpili.
Ang kanyang distansya ay maaaring nagmula sa mga sugat ng nakaraan, ngunit ang kanyang hinaharap ay hindi palaging kailangang manatili sa parehong direksyon. Habang papalapit tayo sa huling bahagi ng pag-aaral na ito, isang huling tanong ang lumilitaw. Maaari bang matutong magmahal ang isang lalaking matagal nang umiwas sa pagmamahal? Posible bang baguhin ang isang emosyonal na sistema na matagal nang naging bahagi ng kanyang pagkatao? Sa susunod at huling bahagi ng ating paglalakbay sa sikolohiya ng lalaking hindi nagmamahal, sisimulan nating tuklasin ang posibilidad na iyon. Ang tanong kung ang isang puso na matagal nang pinrotektahan mula sa emosyon ay maaari pa bang muling matutong magbukas. Sa huling bahagi ng ating paglalakbay sa sikolohiya ng lalaking hindi nagmamahal sa kahit kanino, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Matapos ang lahat ng pader na itinayo, matapos ang lahat ng emosyonal na depensa na nabuo sa paglipas ng mga taon, mayroon bang posibilidad na magbago ang ganitong uri ng puso? Maaari bang matutong magmahal ang isang lalaking matagal nang pinili ang emosyonal na distansya? Upang maunawaan ang tanong na ito, mahalagang balikan ang isang pangunahing katotohanan tungkol sa sikolohiya ng tao. Ang personalidad ay maaring matatag, ngunit hindi ito ganap na permanente. Ang isip ng tao ay may kakayahang magbago sa pamamagitan ng bagong karanasan, bagong pag-unawa at bagong paraan ng pagtingin sa sarili at sa mundo. Ang lalaking hindi nagmamahal ay hindi palaging isang taong walang kakayahang makaramdam. Sa maraming pagkakataon, siya ay isang taong natutong protektahan ang sarili mula sa emosyonal na panganib. Ang kanyang distansya ay maaaring bunga ng mga karanasang nagturo sa kanya na ang pagmamahal ay nagdadala ng sakit, pagkawala o kahinaan. Kapag ang isang tao ay natutong mamuhay sa ganitong paraan sa loob ng mahabang panahon, ang emosyonal na depensang ito ay nagiging bahagi ng kanyang identidad. Ang pagiging kontrolado sa emosyon ay nagiging normal. Ang pag-iwas sa malalim na koneksyon ay nagiging natural na reaksyon. Ngunit kahit ang pinakamatibay na emosyonal na pader ay hindi palaging permanente, sa sikolohiya may isang mahalagang konsepto na kilala bilang emotional awareness. Ito ay ang kakayahan ng isang tao na unti-unting makita at maunawaan ang sariling emosyonal na pattern. Kapag ang isang lalaki ay nagsimulang mapansin kung paano siya nakikipag-ugnayan sa mundo, maaaring magsimula ang proseso ng pagbabago. Ang pagbabagong ito ay hindi palaging mabilis o madali. Para sa isang lalaking matagal nang umiwas sa pagmamahal, ang ideya ng emosyonal na pagbubukas ay maaaring magmukhang hindi pamilyar o kahit nakakatakot. Ang kanyang isip ay sanay sa kontrol, sa distansya at sa kaligtasan ng pagiging independent. Ang unang hakbang sa pagbabago ay kadalasang nagsisimula sa simpleng pag-unawa. Ang pag-unawa na ang emosyonal na distansya ay isang mekanismo ng proteksyon, hindi isang permanenteng katangian ng pagkatao. Kapag ang isang lalaki ay nagsimulang makita ang pinagmulan ng kanyang emosyonal na pader, nagkakaroon siya ng pagkakataong ang pag-isipan kung nais ba niyang manatili sa parehong pattern. Sa ilang pagkakataon, ang pagbabago ay maaaring magsimula sa isang bagong karanasan, isang relasyon, isang pagkakaibigan o isang sitwasyon na nagpapakita sa kanya na ang koneksyon ay hindi palaging nagdadala ng sakit. Ang ganitong uri ng karanasan ay maaaring unti-unting magbukas ng pinto sa posibilidad ng emosyonal na pagbabago. Ang proseso ng pagkatuto na magmahal ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng kontrol o lakas. Sa halip, ito ay maaaring maging isang bagong anyo ng lakas.
ang kakayahang maging bukas sa koneksyon habang pinapanatili ang sariling identidad ay isang mahalagang aspeto ng emosyonal na maturity. Sa pang-araw-araw na buhay, ang lalaking nagsisimulang magbukas ng sarili sa ganitong uri ng pagbabago ay maaaring makaranas ng halo-halong emosyon. Ang bahagi ng kanyang isip na sanay sa distansya ay maaaring magbigay ng babala. Ngunit ang bahagi na naghahangad ng koneksyon ay maaaring magsimulang maging mas malinaw. Ang sikolohiya ng lalaking hindi nagmamahal ay hindi isang kwento na may iisang wakas. May mga lalaking pinipiling manatili sa emosyonal na distansya sa buong buhay nila. Para sa kanila, ang kontrol at kalayaan mula sa emosyonal na komplikasyon ay sapat na dahilan upang panatilihin ang kanilang pader. Ngunit may iba ring lalaki na sa isang punto ng kanilang buhay ay nagsisimulang magtanong kung ang proteksyon laban sa sakit ay nagiging hadlang sa posibilidad ng mas malalim na karanasan sa buhay. Kapag ang tanong na iyon ay lumitaw, nagsisimula ang isang bagong yugto ng pag-unawa sa sarili. Ang pagmamahal ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang proseso ng koneksyon, tiwala at pagbubukas ng sarili sa ibang tao. Para sa lalaking matagal nang umiwas sa ganitong karanasan, ang landas patungo sa pagmamahal ay maaaring mahaba at puno ng pagdududa. Ngunit ang mahalagang katotohanan ay ito. Ang kakayahang magmahal ay bihirang ganap na mawala sa isang tao. Maaari itong matakpan ng depensa, kontrol o takot, ngunit nananatili itong bahagi ng kalikasan ng tao. Sa huli, ang sikolohiya ng lalaking hindi nagmamahal sa kahit kanino ay hindi lamang kwento ng distansya. Ito ay kwento ng mga sugat, mga depensa at mga pagpiling ginawa upang protektahan ang sarili. Ngunit ito rin ay kwento ng posibilidad. Ang posibilidad na ang isang puso na matagal nang nanatiling sarado ay maaari pa ring matutong magbukas kapag dumating ang tamang pag-unawa sa sarili at sa mundo.